Iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na walang sisinuhin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kahit pa ang kanyang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Buo na kung sino-sinong uupong chairman at ang mga miyembro ng komisyon. Saksi si Van Mayrina. Nagpulong na ang mga miyembro ng Independent Commission itinalagang chairperson nito, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. Appointee siya sa Korte Suprema ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at naging presiding justice at associate justice din ng Court of Appeals. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness. I was very encouraged because in my meetings with Justice Andy yesterday, sabi niya, this has to be, we have to make it nothing less than a turning point in the conduct of governance in the Philippines. Miyembro naman ng komisyon, si Rogelio Babe Singson na DPWH Secretary noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at si Rosana Fajardo na Country Managing Partner na accounting firm na SGV. Malaki raw may tutulong ng kaalaman at ilang dekada ng karanasan na Singson at Fajardo sa isasagawang investigasyon. Special Advisor naman ng komisyon, si Baguio City Mayor Benamin Magalong. Tiwala raw ang Pangulo sa kakayahan ni Magalong bilang investigador pero hindi siya sinama bilang miyembro ng komisyon dahil hindi nito matalikuran ang kanyang tungkulin bilang alkalde. Pagtitiyak ng Pangulo, walang sisinuhin ang investigasyon. Kahit pa ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na idinadawit sa kontrobersya sa flood control projects. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Dito raw nangingibabaw ang ICI kung iahambing sa Senado at Kamara na nagsasagawa ng sarili ng investigasyon sa flood control projects. Kung may mga sangkot na senador at kongresista, iniimbestigahan lang nila ang mga sarili nila, kaya mahirap maging patas. Sinisiguro raw ng Pangulo, hindi siya makikialam sa trabaho ng komisyon. What I want to stress here is that the independent nature of this commission. Hindi kami makikialam sa trabaho nila. We will of course be in discussion with them. We will ask them, ano nangyari, what have you found, what are we doing next, etc. But we're not about to direct them as to how they are going to conduct their investigations. And we are going to leave it up to them. Sinusuporta naman daw ni Romualdez sa pahayag ng Pangulo. Dagdag pa niya, mag-iibang miyembro ng Kamara, hindi raw paprotektahan kung may mapapatulayang may ginawang mali. Mga proyektong pang-infrastruktura sa nakalipas sa 10 taon ang iimbestigahan ng komisyon. Paliwanag ng Pangulo, 10 taon daw kasi ang pagtatago ng record sa Komisyon ng Audito COA at kailangan daw malaman at matuntun kung bakit nagkaganitong sistema sa gobyerno at paano ito may sasaayos at matiyak na hindi na muling mauulit. Ayon kay Magalong, ibabahagi rin niya sa ICI ang mga nakuha niyang ebidensya tungkol sa mga flood control project. Makatutulong din niya sa ICI ang mga law enforcement agency. Kailangan talaga ng investigador kasi siyempre may tradecraft yan, may skills, merong talent. Hindi basta-basta sino-sino na lang ang pwedeng magtanong-tanong dyan. Tingin daw ni Magalong meron na may sasapang kaso base sa mga impormasyong naglabasan na. Pero para raw maimbestigahan ng malalim at malawak na katiwalian, kailangan ng mas mahabang panahon. Kung kabuuan, yung corruption sa infrastructure, talagang matagal na laban ito. Pero regularly, periodically, meron kami maipapile na kaso. Sabi ng Pangulo, hindi sapat na makasuhan at makulong lang ang mga sangkot sa anomalya. Dapat dinaan niyang tapusin o ayusin ang proyekto dahil ito naman ang nakasaad sa kontratang pinasok nila. Muling giit ng Pangulo, galit siya sa mga tinawag niyang balasubas na nagnakaw umano ng pondo ng gobyerno at suportado ang karapatan ng bawat mamayang Pilipino na magpahayag ng galit sa anomalyang ito. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubos na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. You have to remember, I brought this up. And it is my interest
that we find a solution to what has become a very egregious problem. But it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the street? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, you know, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Kansilado na ang lahat ng flood control projects sa 2026 budget. At sa halip, naghanda ang palasyo ng menu na pagpipilian ng mga mababatas para paglaanan ng pondo. Kabilang dito ang mga proyekto sa edukasyon, agrikultura, kalusugan at iba pa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang pag-aasal, maghahay ng ethics complaint ang ilang mababatas laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Saksi, si Mark Salazar. Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, I'm running for Speaker. Sabi niya, no? Tapos lumapit siya sa sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging Speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Bago ito, binatikos ni Barzaga si Speaker Martin Romualdez na siyang dapat daw unang imbestigahan sa flood control projects. Ipinakita rin ni Puno ang mga dating post ni Barzaga na umano'y may kalaswaan na paglabag daw sa Code of Conduct ng House of Representatives maging sa RA 6713 o Code of Conduct for Public Officials. Sawa na ako sa yamagawain ba yan ng matinong congressman? May mga post din daw si Barzaga na tila nag-uudyok na sunugin ang gusali ng Kamara. Inciting to sedition daw ito, sabi ng NUP. Kaya naman sabi ni Puno, sasampahan nila ng ethics complaint si Barzaga dahil sa kanyang mga misbehavior. Si Barzaga ay dating kapartido ni Puno sa National Unity Party bago ito nagbitiw sa partido kamakailan. Kumbaga, he is not well. Alam mo yun, and I think everybody is seeing that. Pero tinanong si Puno, kung ganito ang kondisyon ni Barzaga, bakit dinala ng NUP si Barzaga noong eleksyon at inupo pa bilang Assistant Majority Leader? Ang tatay ni Congressman Kiko Barzaga is the former Congressman PD Barzaga, Elpidio Barzaga. Kasama ko na nag-umpisa ng NUP. Mataas ang aming paggalang sa kanya. Mismo si Mayor Jenny, parang pinapayuhan na kami, no? Na medyo, alam niyo yung anak ko nandyan, pero wag niyo masyadong bigyan ng assignment sa Congress. Kasi, mahirap i-control yan. Hindi naman daw hinihingi ng NUP ang expulsion ni Barzaga. Pero dapat daw may disiplina at magkaroon ng standards of behavior para sa mga congressman. Sa Miyerkules nila isasampa ang ethics complaint. Hindi pa sumasagot si Barzaga tungkol dito, pero sa isang post, sabi niya, nagkakamali daw si Puno dahil siya raw ay nananawagan para sa kapayapaan. Aniya, detached o kalas daw sa ordinaryong tao si Puno, kaya hindi niya alam ang mga gagawin ng isang umano'y inaaping mamamayan para makuha ang hustisya. Patuloy naming sinisikap na makuha ang panig ni Barzaga.
Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mahigit 300 flood control project sa Quezon City na 17 billion pesos ang halaga ang napag-alamang hindi pala idinaan sa lokal na pamahalaan. Batay po yan sa pagsusuri ng LGU. At nabiso naman may 2 proyekto na milyon-milyon ang halaga pero hindi ginawa at pininturahan lang umano. Saksi, si Maki Pulido. Rehabilitation of Drainage System ang project title ng Flood Control Project para sa kalsadang ito sa Barangay South Triangle, Quezon City. Nang gamitin ng Quezon City Engineering Department ang Google Earth app, nakita nilang ito ang sitwasyon sa kalsada noong February 2024 kung kailan dapat nagsimula ang proyekto. At pagkatapos ang mahigit isang taon, September 2025, makikitang ang pinagkaiba lang, may pintura na ang sidewalk. Mahigit 70 million pesos ang project cost. It appears wala talagang ginawa sa ilalim. Unless napakagaling po ng kontraktor na talagang ginayang-gaya po niya. Yung pag-restore talagang gayang-gaya po. No? Ito naman ang rehabilitation of drainage system sa Barangay Tatalon. Mahigit 48 million pesos ang project cost pero pininturahan lang din ang sidewalk at pinalitan ang manhole. Kung papansinin niyo po yung inlet, kung alam niyo po yung inlet ng drainage, kung saan pumapasok yung tubig, yung pinakasira niya exactly the same po eh. So parang nangyaring drainage system. Kung ang mga ito may bakas, hindi naman nila mahanap ang 35 flood control project. Sabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. I believe those are ghost projects. Dahil sa patuloy na paghahanap ng City Hall, lumobo na ang bilang at halaga ng mga flood control project na hindi dinaan sa City Hall. Umaabot na ito ngayon sa 331 projects sa halagang 17 billion pesos. 7.7 billion pesos nito mga insertions umano at wala sa National Expenditure Program noong 2024 at 2025. Ang binigay sa amin ay scope of work lamang o yung general information lang. Hindi isinumite at hanggang ngayon, hindi pa rin isinusumite sa amin ang tinatawag na Program of Works na mas detalyadong impormasyon ang nilalaman. Kung nagastos lang daw ng tama ang 17 billion pesos, sabi ni Mayor Joy Belmonte, halos na kompleto na sana ang 24 billion peso drainage master plan ng syudad. O kaya, naipagawa ang higit 5,000 classroom shortage sa Quezon City, nakapagpatayo ng 350 PhilHealth accredited health centers o kaya'y pabahay para sa halos 1,500 informal settler families. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng Department of Health na tanggalin sa coverage ng zero balance billing ang mga masasangkot sa disgrasya dahil lumabag sa batas trapiko. Saksi, si Von Aquino. Nitong Hulyo sa datos ng DOH, mahigit 5,000 ang mga naitalang disgrasya sa kalsada. Lagpas 3,000 sa mga yan, mga rider ang sangkot, kabilang ang 38 nasawi. Halos lahat ng mga sangkot na rider walang helmet at mahigit 200 ang nakainom. Noong 2023 naman daw, di bababa sa 13,000 na disgrasya sa daan ang nasawi o 35 tao kada araw. Para mabawasan ang mga road accident at mas madisiplina ang publiko sa batas trapiko, pinag-aaralan ng DOH na ang mga masasangkot sa road crashes dahil lumabag sa batas trapiko, tanggalin sa coverage ng zero balance billing kung saan gobyerno na ang sumasalo sa mga gastusin ng mga pasyenteng inadmit sa basic ward accommodation sa mga DOH hospital. Paglilinaw ng DOH. Walang Pilipino ang hindi gagamutin. Ang usapin ho dito ay ang bayaran. Ang usapin dito ay ang pananagutan pagdating sa ating behavior. Ang panukalang ito inihalin tulad ng DOH sa moral hazard sa health insurance at mga HMO o Health Maintenance Organization. May mga ganyang sinasabi nating stipulation sa kontrata na kapag ikaw ay pasaway sa batas, either ikaw ay hindi covered dun sa serbisyo na sana'y naiwasan mo or kahit covered ka, yung premium mo, yung binabayad mo, tumataas. Para sa DOH, mas marami raw ang matutulungan ng zero balance billing kung exempted ang mga pasaway sa batas trapiko, lalo 26.4 billion pesos na ang nailaan para rito. 26.4 billion pesos, ano kaya yung mga sakit or yung mga kondisyon na kumain nung gano'n na kalaki? Kung mababawasan natin ang
kumakain dahil sa hindi nag-seatbelt, hindi nag-helmet, uminom o kaya nagte-text habang nagmamaneho, mas magagamit natin yung pondo. Pero ayon sa Automobile Association of the Philippines, hindi ito makakabawas sa mga lumalabag sa batas trapiko. Tingin nila mas mababawasan ang mga lumalabag sa batas trapiko kung tataasan ng multa sa mga paglabag. Halimbawa, pagka no parking 10,000. So tingin mo, naman. kikilabutan ka dun kasi kalahati ng sweldo mo sa loob ng isang buwan, ordinary manggagawa, mapupunta rin sa penalty. Tinanong din namin tungkol sa mungkahi ang ilang motorista. Dapat bigyan yun kasi mga naglumalabag sa batas hindi sila sumusunod, kaya sila nadidisgrasya. Kung gagawin nyo yung rules na ganon with regards doon sa aming benefits sa PhilHealth, parang dinedeprive nyo kami sa aming karapatan. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Patong-patong na reklamo ang inihain ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at iba pang opisyal ng gobyerno. Kaugnay po ito ng pagkakaaresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Remulla naman tinawag na forum shopping ang paghain ng mga reklamo laban sa kanya. Saksi si Salima Refran. Ilang araw matapos mabasura ang mga reklamo laban sa kanya sa Office of the Ombudsman, may panibagong mga reklamong kinakaharap si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng ICC warrant. Naghain ng patong-patong ng mga reklamong kidnapping, arbitrary detention at iba pa ang kampo ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Bukod kay Remulla, damay sa mga reklamo ang kapatid niyang si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Anyo, mga dating PNP Chief Romel Marbil at Nicolas Torre III at iba pang opisyal na nagpatupad ng warrant laban kay Duterte noong Marso. We have talked to Acting Mayor Baste Duterte, and he has willingly accepted the call to file a case, and obviously all those involved, including me, I've actually supported him. May substantial difference po itong kaso namin doon kay sa kaso po na ifinail ni Senator Amy Marcos. Ang substantial difference po nito, yung mga tao mismo na nandun po sa incident noong March 11, 2025. Former generals who were there, including Attorney Martin Delgra and myself, we all executed affidavits, as to what transpired really during the incident. Naghain rin ng reklamong arbitrary detention laban kay Remulla at kay NBI Director Jaime Santiago si Attorney Ferdinand Topacio para sa pag-aresto kina Cassie Ong at Sheila Go mula sa Indonesia noong Agosto 2024. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Remulla at Santiago hinggil dito. Si Senator Amy Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations na nagsagawa ng pagdinig sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at nagsampa ng mga binasurang reklamo, naghain naman ng motion for reconsideration sa Ombudsman. Hinihingi rin niya mag-inhibit si Acting Ombudsman Dante Vargas at ang panel of investigators dahil may kinikilingan umano. OIC ko na rin na dapat huwag mong pakialaman dahil OIC your true colors. Nalulungkot ako kasi talagang umaasa tayo sa ombudsman, lalong-lalo na sa mga panahon ito na umiira lahat ng report tungkol sa korupsyon. Dapat lang protektahan naman nila ang imahen at manatili ang dangal ng ombudsman. Mahiya naman sila. Mahiya naman silang lahat. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Vargas hinggil dito. Tinawag namang forum shopping ni Remulla ang mga reklamo para pigilan ang kanyang aplikasyon bilang susunod na ombudsman ng bansa. May nakahain na rin daw na petition for certiorari sa Korte Suprema si dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa. Bukod pa yan sa nakahaing ring habeas corpus petitions ng magkakapatid na Duterte sa SC. It's really forum shopping. They want to make it impossible for the JBC to get the requirements that they have to submit. And ganun talaga yan. It's really an organized effort for them to shoot down my candidacy as ombudsman. Haharapin raw ni Remulla ang mga reklamo at umaasang makikita ng JBC ang totoo. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran ng inyong saksi. Mga kapuso,
Maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.